So ito na yung gagamitin natin ng mga pyesa. Isang 10K, isang 220, at isang optocoupler na PC817 para sa ating anti-pitik. For today's video mga kadiskarte, gagawa tayo ng anti-pitik. Ayan, anti-pitik lighter. Ito yung ginagamit ng mga customer natin para magkaroon sila ng libreng hulog sa ating mga piso wifi. Lalo na mga kadiskarte, kung ang nakasubvendo yung ating piso wifi, no? Na gumagamit ng ganito, Node MCU. So ngayon, meron ako ritong diagram para sa anti-pitik. Gagamit lang tayo dito ng optocoupler. Ito, optocoupler, isang 10K resistor, at isang 390 na resistor din. So yan lang yung mga components na kailangan natin. Ito yung optocoupler. Meron tayo ditong optocoupler. Ito mga guys, ang ating optocoupler PC817. So sa ating optocoupler, meron siya ditong ito, parang may tuldok sa dyan, which is indicate yan na yan yung number 1. So kung titingnan natin dito sa ating diagram, so ito na yung diagram natin. Yung number 1 ay yung may tuldok, yung pin 1, pin 2, pin 3, and pin 4. So lalagyan natin siya ng 10K resistor. Dito lalagay tayo ng 10K. Ito ay positive 5 volts or 3 volts. Meron tayo ditong resistor na 10K resistor. Ayan, 10 orange. Wala akong 390 na resistor, so pwede na tong 220 resistor. So ito na yung gagamitin natin ng mga pyesa. Isang 10K, isang 220, at isang optocoupler na PC817 para sa ating anti-pitik. Itong ating diagram ay nakita ko lang to sa Facebook. Marami na ito sa mga forum, yung mga anti-pitik, no? So itong diagram natin, itong pin number 1, ay ilalagay natin sa positive 3 volts ng ating Node MCU. So kung dito sa ating Node MCU, saan yung positive 3 volts dito? Ayun. Ito, may 3 volts dito. Positive 3 volts, di ba? Meron din yan dito. Ayan. Ayan. Pwede natin siya ilagay dyan. Ayan. Meron din dyan. Itong G, ground. So yung pin number 1, so ibig sabihin, itong pin number 1, mga kadiskarte, ito, ay lalagyan natin siya ng 3 volts. Yung pin number 2, ito yung sa coin slot. Pero, dadaan muna siya sa resistor. Available ko dito na resistor is 220 lang. Na-try ko naman at gumagana. Yung pin number 2 ng ating optocoupler ay lalagyan natin siya ng resistor, 390 ohms. Sa akin, 220 ohms. Okay naman. Tapos, sa dulo niya is coin slot. No? Pagdating naman dito, sa pin number 3, sa ating optocoupler, ay ito. Yung pin number 3 ay ground. So, ilalagay natin siya sa ground ng Node MCU, which is ito, yung G. Yan, G. Pwede natin dyan. Basta may nakalagay na G, ground. No? Yung pin number 3. And then, yung pin number 4, ay ito, ay papunta na to sa ating coin slot pin sa ating mga Node MCU. Which is, sa 1 phi
is yung pin D6. Yan. Itong optocoupler ay para siyang transistor. No? Tingnan mo yung symbol niya. So, para siyang transistor. Pero, wala siyang base. Ba? Wala siyang base. No? Emitter saka collector lang siya. Wala siyang base. Ang nagsisilbing base niya ay itong LED na to. Which is nasa loob din to ng optocoupler. Once na umilaw ito, tong LED sa loob ng optocoupler, matitrigger tong transistor dito. Para itong negative ay dumaloy papunta dun sa D6. Yan. Kasi yung ating D6 coin slot pin ay parang trigger niya is negative. Kung meron tayong maghuhulog tayo sa ating mga coin slot, hindi tayo ng barya, hindi tayo gagamit ng coin slot, ipagdikit nyo lang yung ground sa D6, magkakaroon na ng credit. Kasi yung D6, ang trigger niya is negative. So itong negative, habang walang signal dito, habang hindi umiilaw tong LED na to, hanggang dito lang siya. Hanggang dito lang, hindi siya makakapunta doon. Once na nagkaroon to ng signal, ma-on yung itong ating optocoupler, magkakaroon ng signal yung D6 sa negative. Yun yung purpose nito. So naka-isolate talaga siya, no? Meron siyang barrier dito, hindi siya konektado dun sa isang circuit. So mula dito sa coin slot, itong coin slot, ayan, ang lumalabas sa ating coin slot ay negative. Ayan, negative. Tapos dadaan siya sa 390 ohms. Ating available na resistor is 220. So kapag may negative na pumapasok dito, tapos positive naman itong sa kabila, iilaw tong LED. Kapag naghulog ka ng piso, merong isang signal dito na isang signal, isang ilaw lang tong isa lang yung blink. Isang blink lang tong LED na to, which is ito namang ground dito ay isang signal lang din ang papasok doon. Kaya siya piso, ganun. Pag 5 piso, 5 signal, 5 false, 5 times din tong iilaw, at 5 times din nagbibigay ng negative signal dito sa D6. So yun yung explanation ko dito sa anti-pitik. Ngayon, paano ba siya naging anti-pitik? Kasi naka-isolate siya dito sa optocoupler. Kapag meron ditong usually kasi yung ng lighter, anti-pitik dun sa coin slot. So yung signal dadaan dito sa coin slot. Pag ma-determine niya na noise na signal, hindi maiilaw hindi magti-trigger yung optocoupler. Pero may mga instances talaga na pumapasok, pero bibihira. Ngayon, para sa naman tong 10K? Ang dulo ng 10K na to, mga kadiskarte, ay nakalagay din sa 5 volts or 3 volts. Doon sa ating node MCU, ito mga kadiskarte, dalawa kasi 3 volts dito. Meron doon at meron dito. At pwede rin siya sa 5 volts. Yan, pwede rin to natin ilagay sa 5 volts. Yung 5 volts ay pwede tayong kumuha ng 5 volts sa mga ating buck converter. So, halimbawa ito. Ito yung mga buck converter, no? Which is ito yun. Ito yun, 5 volts. Ayan, 5 volts. So, pwede natin ilagay dun sa dito sa dulo ng resistor natin. Pwede tayong kumuha ng 5 volts dito. So, para saan ba tong 10K resistor? So, ang pagkakaintindi ko dito sa diagram na to, once na nagbigay ng signal tong LED, once na nag-activate to, halimbawa piso, isang signal dito, etong negative ay sure na papasok dito sa D6 para hindi kulangin ng supply papunta sa D6.
So, yun yung pagkakaintindi ko kung bakit may 10K resistor. Ngayon, kung walang 10K resistor, magkakaroon pa rin siya ng ghost credit kasi kapag kinukulang ng supply, pansinin nyo, okay, maluwag yung mga pin, kulang ang supply, malimit yung ghost credit. Alright guys, so ito na yung ating anti-pitik lighter. So ito yung diagram nyo guys, nakikita nyo. Itong 1 is positive 3 volts, ito. Tapos itong 2 ay meron siyang resistor, ito, 390, sa akin 220. Tapos papunta siya sa coin slot. White wire. Ito siya sa coin slot. Tapos itong pin 3, which is ito ay ground. Yan, sa ground. Itong pin 4 ay sa D6. Just white wire din nilagay ko. Papunta siya sa D6. Ito. Tapos itong red na to, sa dulo ng 10K na naka-connect dito sa pin 4. Ito, yung 10K konektado din sa pin 4. Yung dulo ng 10K resistor para sa 5 volts or 3 volts. So kung dito sa node MCU, ito yung ating node MCU. Okay? Yung itong pin 1, ito, yung may tuldok. Yan, pin 1, yung red, ilagay natin sa 3 volts. So, may 3 volts dito. Dito. Ilagay natin dyan. 3 volts. Yan. Yan, 3 volts. Ngayon, itong pin 2 na may resistor na 220, yung dulo nito ay sa coin slot. So may coin slot tayo dito. Yung white wire niya, ito, white, which is andito yan. Ito, yan. So white wire, ilagay natin coin slot. Yan. So dito yan sa pin number 2, sa dulo ng resistor 220. Okay? Sa pin number 3 ay ilalagay natin sa ground. So dito sa node MCU meron G. Yan, dito natin siya ilagay sa ground. Okay? Yan. Ground. Itong D4 ay papunta to sa D6. Pin 4 ay papunta sa D6. Sa ating coin slot pin. So D6. Ito. Para sa mga 1-phi, sa D6 ilalagay. Ngayon, itong natitirang red wire na may 10K, pwede natin siya ditong ilagay sa 3 volts ng node MCU. Katabi ng ground. So, ayan. Ganyan lang po ang wire ng ating anti-pitik lighter sa node MCU. Okay? Guys, ay lalagyan natin ng shrinkable tube yung ating mga pin. Ito, para hindi siya magdikit. Gamit tayo ng hot air. Yun. Okay. Yun. Okay na. Testing na natin guys. Alright guys. Ito na yung ating anti-pitik. So meron ako ditong isang simple setup.
ito guys ay 1.5 Microtech half light lang yan. So 1.5 siya, gumagana na yan guys. So susubukan natin ngayon yung anti-pitik na ginawa natin. So ito yon kanina yung ginawa natin. So inayos ko lang yung mga wirings. Ayan. So nakita nyo na yung diagram nito guys, paano natin nilagay sa Node MCU yung anti-pitik. So gumamit rin ako ng back converter 5 volts para i-power up yung ating Node MCU. So ayan, meron tayo dito coin slot. So susubukan natin yung anti-pitik lighter. Meron tayo dito lighter, yung ano niya, anong tawag ba yun? Yung galing sa lighter. Subukan natin maghulog ng barya para malaman na natin kung gumagana ba talaga yung anti-pitik. So meron tayo dito ang cellphone, open lang natin siya, tapos punta tayo sa ating piso wifi, which is itong Colin piso wifi 5G. So connecting. Yan. So yan guys ay may oras yan. Yan. Itong coin slot na to guys ay gumagana to. So try natin mag-insert coin. Extend. Try natin maghulog. Natin maghulog. Yun. Piso. Piso. Yan. Piso. Yan. Ngayon, gamitin natin itong pitik lighter. Kung gumagana siya. Wala. Dito. Dito. Sampa. Dito. Dito. So wala, hindi gumagana guys yung pitik lighter. Isa pa, gamitin natin tong pitik lighter. Isa pa. Tingnan natin guys kung may pumapasok na credit dito. So wala talaga siya. Yan. Yan. So wala. Yan. O wala. Walang pumapasok. Yun. Coin slot is 5. So meaning, ang ating ginawang anti-pitik ay gumagana. Mga guys. Gumagana. So ayan ang ating Node MCU. Ang ating optocoupler. Yan. Na PC817. At ganyan lang ang ating wiring. Pero effective siya guys. Alright guys. So yun lang. Salamat sa panonood. Lagush.